Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Ito, talagang matinding hagupit, mainit na hagupit, mga kaibigan. Dito ho tungkol sa matinding pag-aresto kay Kibuloy. Nako po, ano ang nangyari? Ang nangyari ho sa mga humarang sa pag-aresto ho. Dito ho kay Kibuloy. Nako po. Alam niyo mga kaibigan, hindi po naman lingid sa inyong kalaman. Dito ho sa very controversial, na ika nga po pag-aresto kay Kibuloy ay napakarami ho. Ang humarang na ngayon ho ay sinusuka na ng taong bayan. Ika nga po'y wala silang karapatan na manatili na o sa pisto diyan o sa Senado. At siyempre gusto ko pong ibahagi sa inyo itong ating mainit na bibigyan ng kaunting pagtatalakay, public opinion na mismo kampo ni Digong. Ito nang galing mismong kaibigan na dating Pangulong Digong. Siyempre dating appointee niya ito, ang tinira, binanatan, pinagtawanan, at siyempre, hindi lang ho siya ang tumatawa dito, pinagtatawanan, bagkus taong bayan ay pinagtatawanan ho. Itong mga humarang sa pag-aresto ho kay Kibuloy. Yan po at marami pang iba, kaunting paalala lang, kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel. Inaanyayahan ko po kayo, please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang. Patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito at nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Kaibigan, ito ang mainit nating bibigyan ng kaunting public opinion na naayon ho sa ika nga po'y takbo at gulong dito tungkol ho sa pag-aresto kay Kibuloy. Alam niyo ho, ay gusto ko pong ipakilala sa inyo ito at may babasahin po ako sa inyo na ika nga po'y kapupulutan po natin ito ng magandang aral bilang isang mamamayan at bilang isang humihingi po ng hustisya. Ito po ay siya kilala niyo ho ito. Ito nga si Ramon Tulfo. Ang nakakatuwa po dito, siya po ay matalik na taga-suporta at matalik din pong kaibigan nitong dating Presidente Digong. At yan po ay inappointing nga na isang sekretary din po sa panunungkulan po nitong si Digong. At ngayon po ang nakakatuwa po sa kanya ay hindi ho nanaig ang pagiging kaibigan ni Digong, nitong taong itong si Ramon Tulfo, hindi po nanaig. Ang ika nga po utang na loob ang nangyari po sa kanya na paninindigan. Bakit ko nasabi yun? Kaya nga po sabi ko, napaka-importanting mahalaga itong malaman natin ang saloobin ho nitong si Ramon Tulfo. Mga kaibigan, huwag po kayong mag-alala. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang sa kanyang kulong tungkol dito sa katawa-tawa, pinagtawanan, sinusuka ng taong bayan. Alam ko, sinusuka nyo din ito. Kayong mga mahal, kung taga-subaybay, ang lahat o na kumakampi o humaharang dito sa pag-aresto kay Kibuloy. Gusto ko pong kung pwede samahan niyo ako at gusto kong ibahagi sa inyo itong salubin na binigay ho sa social media sa kanyang kulong ang kanyang pananaw nitong si Ramon Tulfo. Ito po, kung pwede pakinggan po natin at nasa ganun po, lubos po nating maunawaan at kapupulutan po natin ito ng aral. Ito, buhat po dito sa Abante, sa kulong po ni Ramon Tulfo at Tutok Tulfo. Nandyan ho, yan ba? Ibabasahin ko na lang po. May pamagat siya na
nakakatawa ang pagkampi kay Kibuloy. Aba, ay talaga naman po, di ba? Nakakatawa. Mamaya po tayo magbibigay ng kaunting public opinion dito. Pagkatapos po nating mabasa ito lahat at gusto ko po ay napakinggan nyo muna lahat ito bago ako magbigay ng kaunting public opinion. Heto, dahil lang sa pagkakaibigan ay kinakampihan ng 4 na senador si Pastor Apollo Kibuloy na nasasangkot sa iba't ibang krimen sa bansa at maging sa Amerika. Ang mga magigiting na senador ay sina Robin Padilla, Cynthia Villar, Bongo at Amy Marcos. Pilit na hinaharang nina Padilla, Villargo at Marcos ang pagpaaresto kay Kibuloy, pinuno ng Kingdom of Jesus Christ, KOJC, dahil inisnab ng appointed Son of God kuno ang summons sa kanyang Senate Committee on Women, Children, Family Relation, and Gender Equality. Okay, tuloy natin. Ang komite kung saan ang 4 na mambabatas ay membro ay pinamumunuan ni Senador Risa Hontiveros bilang chairperson. Nakakatawa ang mga dahilan ni Padilla at Villar. Diyos ko po, Rodi Santissima. Nakakatawa talaga. Eto po, diretso natin. Sabi ni Padilla na kasama niya si Kibuloy sa pakipaglaban sa New People's Army. Sabi naman ni Villar ay kaibigan niya si Kibuloy at di siya maniniwala na magagawa niya nito ang paratang sa kanya. Ang nakakadismaya ay katwiran ni Amy Marcos na pinakamautak pa naman din sa kanilang lahat. Ayon kay Amy ay dapat ang korte na lang tumawag kay Kibuloy at hindi ang komite ni Hontiveros. Bakit sa ibang pagkakataon na tinawag ang mga ibang resource person sa komite ni Hontiveros, hindi nag-object si Amy? Bakit ngayon lang na si Kibuloy ang pinatatawag? Si Kibuloy ay pinatatawag ng komite dahil sa mga reklamo ng ilang kababaihan, kabilang na yung mga Ukrainians na membro ng Church Corps at mga ilang followers ng KOJC na mga bata na sila ay pinaglilimos ni Kibuloy upang punduhan ang kanyang wealthy lifestyle. Diretso ko po. Natitiyak ko na pinagtawanan tayo ng Amerika kung saan sinampahan si Kibuloy ng anumang kasong sex trafficking of children fraud, extortion, bulk cash, smuggling. Nasa wanted list si Kibuloy ng Federal Bureau of Investigation at maaaring hingin ang kanyang extradition upang harapin ang mga kaso sa korte sa California. Si Kibuloy ay sinampahan ng mga kasong rape sa Davao City pero binasura ng piskalya dahil sa kanyang pagiging close ay kay dating Pangulong Digong. 2 nagsampa ng rape sa kanya, mga magandang Ukrainian na nakikita sa TV na kumakanta sa choir. Ang mga Ukrainian ay nirecruit ni Kibuloy upang mag-inganyo ang mga tangang Pinoy na sumali sa kanyang simbahan. Okay, yan po nga binasa ko ho na message ay buhat po sa kolom ni Ramon Tulfo. Dito sa Ramon Tulfo Tutok sa Abante ho. Alam ko po naunawaan nyo. At maliwanag po doon. Nakakatuwa po. Dahil sa pagiging super na taga-suporta nitong si Ramon Tulfo, ni dating Presidente Digong, ay kaibigan pa rin ni Digong hanggang ngayon, ay hindi po nanaig sa kanya ang pagiging kaibigan ni Digong, hindi po nanaig sa kanya ang ika nga po utang na loob, kung anong mayroong siyang utang na loob dito kay Digong, datapwat siya po ay nakapagsabi na tunay na dapat mangyari, na tunay dapat na ika nga po'y
hindi nangyayari ang mga galawan ng mga senador na ika nga po'y pinagtatanggol. Only Kibuloy ang pinagtatanggol. Dapat bagkos ang pinagtatanggol nila ang taong bayan, kapakanan, at siyempre, Republika ng Pilipinas dapat po ang pinagtatanggol dito. Hindi dapat po sa Kibuloy. Maliwanag nga po diyan, muli nating talakayin dahil ito po, sa kulum na ito ay mahalagang importante ho. Yung tinatawag na katawa-tawa, itong mga sumusuporta kay Kibuloy. Bakit po natin tama ho? Suportado ko po ito nga kulum na ito sa mga ganyang paninindigan. Bakit katawa-tawa? Katulad nga nitong pagsuporta ni Robin Padilla dahil lumalabas siya ho ay ng mga ika nga po yung argumento niya, katuwiran sa pagsuporta kay Kibuloy ay wala pong sustansya. Kahit sa barangay, hindi po tatanggapin na ika nga po argumento, katuwiran. Sapagkat lumalabas po dito ang utang na loob kay Kibuloy, lumalabas po dito ang pagiging pagkakaibigan nila, mga kaibigan. Lumalabas po sa katuwiran ni Robin Padilla ay ito'y ika nga po hindi dapat makulong itong si Kibuloy dahil nakipaglaban daw di umano sa mga komunista. Sabi nga nung mga iba, paano makikipaglaban yan? Sabi nga hindi naman nakipaglaban. Okay, nandun na tayo. Kahit ito nakipaglaban siya sa komunista. Pagbigyan na natin, mga mahal kong tagasunod. Sabihin natin nakipaglaban nga ito sa komunista. Alaban no si Robin Padilla, kasama si Robin Padilla. Yan ba isang lisensya? Para ika nga po'y maligtas kahit gumawa siya ng anumang di umano ay kasalanan? Yan ba ay rason? Yun ang tanong. Kaya sabi ko nga, pinagtatawanan ng utak nito si Robin Padilla. Di ba mga kaibigan? Kung tatalakayin po natin ito, napakahaba. Dahil masarap pong talakayin ito. Kaya medyo papiyaw pa lang po yun. Aking mga banat dito kay Robin Padilla. Sa madaling salita, mga kaibigan, sabi ko nga, ay maganda ho. At napakaganda nga kultura sa ating kapwa Pilipino. Kaya hindi man senador, o ika nga po'y ordinaryong tao, ang ika nga po ay magbayad ka ng utang na loob. Dahil ikaw ho, may palabra de honor, maganda ang iyong uri ng pagkatao dahil tumutupad ka sa usapan, dito po sa usapin na ika nga po'y utang na loob. But katulad po ng isang senador ni Robin Padilla, hindi po maganda ang ika nga po'y pagbayad ng kanyang utang na loob, mga kaibigan, dito ho kay Kibuloy dahil nakakompromiso ang pisto niya sa gobyerno. Ang pisto niya sa gobyerno ang ginagamit ho ng pang-utang na loob na pambayad dito ho kay Kibuloy na dapat hindi po mangyari. Kung magbabayad man dapat siya ng utang na loob kay Kibuloy, mga kaibigan, ang gusto kong ipunto dito, huwag idamay ang posisyon sa gobyerno, huwag gamitin ang posisyon sa gobyerno bilang isang senador na gamitin pambayad kay Kibuloy. Gumawa siya ng ibang paraan kung paano makakabayad siya ng ika nga po'y utang na loob, mga kaibigan. Kaya kung tayo po, alam ko po, matatalino kayo. Alam ko po, malawak ang inyong kaisipan. Kung susuriin po natin ang bawat galawan na lahat ho, na ika nga po'y humarang na mga senador na sa pag-aresto dito ho kay Kibuloy, ang lahat pong kanyang mga galawan ay bayad ho. Bayad ang lahat kanilang galawan. Bakit ko nasabing bayad? Bayad po. Yan po ay pambayad. Papunta po diyan kay Kibuloy sa pamamagitan po ng utang na loob. Kaya doon po pumapasok na lahat po ng galawan nitong mga senador na ika nga po pinagtanggol si Kibuloy ay pawang bayad, mga kaibigan, sa pamamagitan po ng pagbayad ng utang na loob diyan kay Kibuloy. Okay, maraming mahaba na po, pasensya na.
nabiting kayo at nabiting din ako, bigyan po natin ng parto ito. Diyan po sa comment section, isang like lang po. At siyempre, huwag niyo pong kalimutan ang public opinion bilang pagsuporta dito sa ating pinaglalaban sa ika nga po, pagbigayan ng tama na hustisya sa mga biktima